yung nangyari kay Nadia Montenegro at meron atang tampuhan. Okay? At ito pong kay Robin Padilla. Pag-uusapan po natin yan. Standby lang po. Pero, nako, kaya pala nangyari. Alam nyo kung bakit nangyari? Tingnan po natin. Senador Robin Padilla ang pagbibitiw sa pwesto ng kanyang political officer na si Nadia Montenegro matapos akusahang gumagamit umano ng illegal na droga sa... Nako, gumagamit ako eh. Allergic ako mapa DDS, mapa hindi DDS. Allergic ako sa gumagamit ng droga. Pag nalaman ko gumagamit ng droga, dumidistansya na ako dyan. Delikado yan, delikado. Pero teka muna, saglit lang. Kumpletuhin po natin ang istorya. Senado. Nilinaw naman ni Montenegro na hindi siya guilty sa alegasyon at biktima lang siya ng trial by publicity, maling panghuhusga at pamamahiya. At sa harap nito, nauna nang nagpa-drug test itong si Senador Mig Zubiri at ang kanyang mga staff habang ang iba namay nagpaplano pa lamang na sumunod para ipakitang malinis sa bawal na droga ang mga taga-Senado. Kunin natin ang report ni Mean Corvera. Nagbitiw na sa pwesto ang dating aktres na si Nadia Montenegro, ang staff ni Senator Robin Padilla na napaulat na umano'y gumamit ng marijuana sa ladies' room ng Senado. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Furado, natanggap nila ngayong araw ang resignation ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation hinggil sa umano'y paggamit niya ng marijuana. Tinanggap naman anya ni Padilla ang pagbibitiw ni Montenegro. Ito lang sa akin dito, okay? Muna to pag-usapan natin. Kung gumagamit po talaga si Nadia Montenegro, lalo-lalo na, at ang sabi ay nagchonki po siya dyan sa banyo ng Senate, dapat po talaga siyang tanggalin. Patas po tayo, alam nyo naman banateros tayo, patas tayo, wala tayong kinakampihan. Okay, kung anong nararapat para sa akin, kung ginawa yan ni Nadia sa loob mismo ng Senate, sa banyo, karapat dapat siyang tanggalin talaga. Actually, higit pa doon. Okay? So patas po tayo. Pero ito lang ang hiling natin. Maging patas din kayo. Kasi parang inakusahan nyo na si Nadia nang wala kayong ebidensya. Yung gusto ninyo, paimbestigahan ninyo. Pero paalala ko po sa inyo, lahat po ng abogado sa bansang Pilipinas, alam nila ito. An accused is considered innocent until proven guilty. Kung hindi pa napapatunayan, huwag kayong padalos-dalos. Kasi itong mga pulahan, itong mga pinklawan, yan ang gusto nilang pag-usapan. Yung tsongke sa banyo. Meron pang isang channel. Meron na namang binabanatan. Ayaw daw sumabay sa elevator. Stop na naman daw ng Senate. Ano na nangyari sa bansang Pilipinas? Chismisan tayo. Chismisan, banata ng mga staff ng senador. Ano na nangyari? Mainstream media yung nagpapakalat na yun. Galit na galit. Napanood ko yun. Napanood nyo ba yun? Meron daw isang staff. Ayaw magpasabay sa elevator. But anyway, no? Kasi ang tatamaan na naman yan. Kung kasalanan na naman niya, pustahan tayo. Ituturo na naman yan kay BP Sara. Pagka mali, walang problema. Kaya lang alam namin yung ginagawa ninyo dito. Hinuhusgahan nyo agad, wala pa. Angkla naman kayo ng angkla. Sausaw naman kayo ng sausaw. Ito mga senador. Di ba? So hindi natin kinakampihan si Nadia, pero patas lang. Ang gusto ninyong pag-usapan, itong mainstream media, gusto ninyong pag-usapan. Itong pagchochongke sa banyo, ayaw nyo pag-usapan yung patungkol sa flood control. Yang nakawan dyan, sige nga. Bakit hindi nyo mabanatan? Kayong channel kayo, malapit ko na kayong pangalanan, mainstream media kayo. Ano yan parang sidekick. Hindi sila yung main. Meron silang sidekick pang YouTube. Mga di ba? Banatan nyo nga si Tambaluslos.
Hindi nyo kaya. Yung anomalya sa flood control. Sabog na ang baho na, nang-aalingasaw. Wala kayong magawa kay Tambaluslos, kay Bonjing. Oh, amoy naman kayo, sobra naman. 'Di ba? Oh, mas gusto niyo pag-usapan yung Chongki. Pero duwag kayong banatan. Binabanatan niyo yung mga staff ng mga senador. Hindi mainstream to, hindi po ito vlogger, mainstream. Pero hindi niyo mabanatan si Bonjing. Oh, tatlo kayong Si Montenegro ang isa sa mga political affairs officer ni Padilla. Sa kanyang sulat, itinanggi ni Montenegro na gumamit siya ng marijuana at iginiit na biktima siya ng trial by publicity, maling panghusga, pangbabash at pamamahiya. Ako sa tingin ko, totoo. Ha? Talagang pinagkaisahan to si Nadia. Kasi po ang nangyayari ngayong butasan. Sinong binubutasan nila? Sabog na po yung flood control. Sinong binubutasan nila ngayon? Si Chis Escudero kasi akala nila hinarang yung impeachment. 'Di ba? Yan naman ang ginagawa ng Pinklawan ngayon, lalo na yung baklang vlogger na yun na kakibat ng mainstream media, angkor ata nila yun. 'Di ba? Yung bakla na yun. Binabanatan. Kasi akala kampi kay Sara. Ito naman ngayon si Robin, pati si Villanueva binabanatan, 'di ba? Lahat nang sa tingin nila kumakampi kay BP Sara, binabanatan. Binatikos nito ang pagpapalabas ng incident report kung saan inilagay pa ang kanyang pangalan samantalang wala palang ebidensya na nagdulot anya ng pangungutya sa kanyang pamilya. Yun ang sinasabi, wag po natin kakalimutan. May due process, baka nakakalimot po kayo. Gusto nyong pairalin ng due process pagdating sa flood control. Gusto nyong pairalin ng due process patungkol doon sa namatay, na-addict sa ibang bansa. Pero pag patungkol sa Duterte, sige kayo bintang. Isa pa yan, PNP chip na yan. Lahat na lang ng patungkol sa fake news, DDS. Bakit? Ang daming fake news ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, bakit hindi nyo masita-sita? Bias kayo. Sa bagay, naintindihan kita. Dahil wala kang kakaya na maging PNP chief kung hindi ka lang bata ni Bongbong Marcos. Wala ka talaga. Torre, pangalanan na kita. Nagbitiw raw siya dahil apektado na rin ang kanyang mental health at ang kanyang mga anak dahil ang kanilang inaumano ay drug addict. Minabuti niya rin daw na magbitiw para hindi na makaladkad ang pangalan ni Senator Padilla. Dahil sa kontrobersiya ipinanawagan ni Senate Minority Leader Vicente Soto kay Senate President Francis Escudero na ibalik ang random drug testing sa mga tauhan ng Senado na natigil noong panahon ng pandemya. Kanina nagpa-drug test na si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang 35 mga staff. Sabi ni Zubiri, mandatory na ipinatupad ang drug testing sa kanyang tanggapan para matiyak na drug-free at wala sa kanila ang gumagamit ng illegal drugs. Sabi ko, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Sa ginawang drug testing, malalaman kung gumagamit sila ng shabu, marijuana, cocaine. Ayan, ito sa akin. Tama na nagpa-drug test sila. Hindi ko po kinokontra yan, ha? Maliwanag po yan. Pero ito sa akin, apaka-ipokrito ninyo. Kung mananawagan kayo ng drug test, pero hindi nyo kayang tawagin magpa-drug test ang presidente. Ulitin ko, mga inutil kayo, mga ipokrito kayo, at mga duwag kayo.
Kung mananawagan kayo ng drug test sa Senate, hindi po si Migs ha, kung sino man, patama to sa lahat. Mananawagan ka ng drug test sa mga senador at mga staff. Pero hindi nyo kayang tawagin ng presidente? Anong kabaklaan yan? Sige nga. Kasi kung ako senador, sasabihin mo sa akin, hoy, magpa-drug test kayo, pati yung staff mo. Alam mo yung sasabihin ko sa inyo? Animal ka, wag mo akong pakialaman. Ba't mo ko utusan kung anong gagawin ko? Kung ako senador ha, hindi po ako kontra sa drug test. Sa katunayan, alam to ng mga kasamahan ko sa Banateros. Ako, nag-aantay nga ako. Sino maghahamon ng drug test sa akin? Araw-araw tayo. Basta sabay. Gusto mo araw-araw, basta ikaw magbayad. Legit yan. Ayoko sa mga addict. Ang sa akin dito, bakit titirahin nyo yung iba? Takot kayong pa-drug test yung Pangulo. Ano ba effect? Sa halimbawa, addict yung staff ng Senate. Tama ba yun o mali? Mali. Pero anong epekto nun sa taong bayan? Wala. Kung addict yung presidente, kung lang, addict yung presidente, ano epekto nun sa Pilipinas? Kung addict yung mga sekretary niya, anong epekto nun sa Pilipinas? Di ba ang laki? Huwag kayong magmalinis. Bakit yung staff? Ulit, di ko kine-question yan. Okay yan, tulak nyo yan. Pero kumpletuhin ninyo. Kailangan patas. Kaya nang sabi ko, okay lang, sitahin nyo yung confidential funds ni BP Sara, pero sitahin nyo rin, silipin nyo rin yung confidential funds ni Bongbong Marcos, patas tayo. Kasi pagka pinapatupad nyo sa mga grupo lang, ginagamit siyang pangpolitika. Yan ang ayaw natin. Pati drug testing, pinupolitika ninyo. Ecstasy at opium. Ayon sa mambabatas, nais niyang maging halimbawa sa mga senador at kanilang mga staff dahil sila ang tagagawa ng batas at hindi... Subiri, babalik ko sa iyo yan mamaya. Paalala nyo sa akin. Hindi pala to live. Paalala nyo, gusto mo maging halimbawa sa mga kasama mong senador, tuturuan kita. Hindi sila ang dapat na maging lawbreaker. Kung may staff siya na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs, bibigyan naman ng due process at pagkakataon na mag-rehabilitate. Kung sumailalim ito sa rehab pero nag-positive pa rin, tatanggalin na ang empleyado. I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Kaya... Exactly! Sabihin mo yan sa presidente. Ikaw wala kayong kinakatakot, ba't di kayo Kasi, alimbawa ako. Bagamat ako'y hindi senador, ako'y simpleng mamamayan. Pero kaya ko magpatawag ng lahat ng drug test. Pulahan, Dilawan, DDS, Komunista, NPA, lahat patas. Huwag kayo namimili. Kung sasabihan nyo yung isa, kung wala naman kayong kinakatakot, wala naman kayong kinakatago, sabihin nyo yan. Sino bang problema ng bansang Pilipinas? Yung mga staff o yung mga politiko? I am encouraging, ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda ng mga nagdudurog dito sa ating Senado. Bukas Uulitin ko okay ang sinasabi ni Subiri. Kulang lang. Kumbaga sabi ni Marcoleta. Hilaw. Masarap sana yung timpla, hilaw lang. Pakakain mo sa amin yung hilaw. Daring magpa-drug test si Senator Raffy Tulfo at kanyang mga staff. Even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang, sa COMELEC pa lamang, dapat magpa-drug test na. Kasi nababalitaan natin noon na merong mga politiko, ang nag-name names, na addict daw, merong sa lower house. Tulfo, okay yung sinasabi mo.
Kaya mong sabihin sa presidente yan? Anong nangyayari sa mga dila ninyo? Ang tapang mo nung vlogger ka. Ba't ngayon urong ang mga dila ninyo? Meron sa upper house, meron sa mayor, meron sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Across the board, ha? Binanggit mo yung mayor kung ano-ano. Presidente, hindi mo binanggit. Yan tayo eh. Pagka nakaupo na, yan tayo eh. Ang senador na nakakahiya na nakaladkad ang Senado sa umano'y issue ng paggamit ng illegal drugs. Bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao man o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang... Ako sang-ayon naman ako kay Senator dyan. Kung totoo, bakit naman dyan pa pambihira? Pwede naman kayo mag-unlimited chonke sa bahay ninyo. Ulit, hindi ko kinukonsente. Baka sabi, ay si Coach Oli nagtuturo ng droga. Hindi po, ayaw ko ng droga. Any form, kahit rugby, kahit cup syrup, kahit ano. Ayaw ko niyan. Negative. Negative. Okay? Pero, o nga naman, ba't dyan pa kayo pambihira naman? Oh? Kung totoo, ha? Wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala nagmamahal. Tatandaan niyo, ha? May mga bagay kasi ilalagay sa sitwasyon. Halimbawa, staff ka ng senador, kailangan mag-iingat ka. Why? Kasi yung galaw mo ay magre-reflect doon sa senador. Halimbawa, ikaw naman ay asawa ng presidente. Dapat mag-iingat ka sa galaw mo. Kasi yung gagawin mo magre-reflect sa presidente. Lalong-lalo na kung gagawa ka ng kalokohan sa ibang bansa, mag-iingat kayo doon. Bakit? Hindi lang po nagre-reflect yan sa presidente. Nagre-reflect yan sa'yo, sa akin, sa ating lahat ng mga Pilipino. Entiendes? Kaya kayong nasa ibang bansa, mag-iingat kayo pag kayo ay may posisyon. Bit-bit ninyo ang bawat apelyido ng mga Pilipino. Mahiya kayo. Kung mag-a-addict kayo, doon na lang kayo sa bahay ninyo. Diyan pa kayo sa ibang bansa, mga animal. Kung lang naman, sinasabi ko, nagiging patas tayo dito. Marijuana, it's very saddening, nakakalungkot. Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla tungkol sa pagkakadawit ng kanyang staff sa umano'y paggamit ng illegal drugs. Sa halip naghain siya ng panukalang batas na mag-oobliga sa lahat ng itinalaga at inihalal na opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang sinasabi natin. Sa taunang drug test. May Ann Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Yun ang sinasabi natin. Ha? Teka muna ha. No, kasi sabi nyo, wala pang pahayag ang si Robin Padilla. Meron po. Babasahin ko, meron siyang text sa akin. Saglit lang po, papakita ko. Ito po yung mensahe sa akin ni Senator Robin Padilla. sabi niya sa akin. Ito, babasahin natin. Coach Oli, nag-ahit na ako ng bigote ko. Sabi nila, mas gumwapo ako. Dapat siguro mag-ahit ka na rin nang maging gwapo ka rin. Uy, pambira. Binanatan ako ni Robin na, Senator Robin! Pambira. Oh. Pati naman yung pag-ahit ko, pinitira mo ha. De. Joke lang po, joke lang. Hindi, pero honestly, no? Nakita niyo yung bagong ni Robin? Bagay sa kanya yung walang bigote. Sa totoo lang, para sa akin. But anyway, wag na yun na pag-usapan natin. Baka sabihin ninyo nababakla ako kay Robin. Ito sabi ni Senator Robin. Robin Padilla wants annual mandatory drug testing of all government officials. Yan ang sinasabi natin. Ngayon may naaamoy ako. Hindi, eto hindi po. Sir, Senator Robin, magkaibigan tayo. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero parang
Parang may naaamoy ako. Hindi chonke may naaamoy ako na. Kaya ba lumabas yung issue patungkol kay Nadia? Ang ganda po kasi ng reaction ni Senator Robin. Shoot sa banga. Ganyan ang reaction. Tito Soto, napakaingay mo. Subiri, isa ka pa. Dapat ganyan. Di ba, Subiri, gusto mo maging magandang halimbawa sa mga senador? Ganito. Nagpa-drug test ka. Okay na. Yung mga staff, pa-drug test mo. Okay yun, maganda yung magandang halimbawa. Pero i-call out mo hindi lang yung mga senador, pati presidente. Huwag kayong bakla. Ulitin na, hindi ko po binababa yung mga bakla. May kaibigan tayong mga bakla. Pero ang ibig ko lang sabihin, huwag kayong duwag. Di ba? Huwag kayong duwag. Ba't i-call out nyo yung iba? Ba't hindi nyo kayang i-call out ang presidente? I-call out nyo yung mga staff? O siya sabi, paano? Senate staff yun, senador kami. Okay, tama yun, sige. Pero kulang. Hilaw. Yan ang sinasabi ko, kaya ang galing nung banat ni Senator Robin. Ito, senador. May mga bagay kasi na hindi ko po sinasabing bobo si Senator Robin, okay? Pero obviously, he is not a lawyer. Kahit hindi ako lawyer. So, ibig sabihin, may mga bagay na aminado tayo, hindi natin kayang gawin. Katulad ng mga lawyer. May talino talaga yan eh. We cannot do anything about it. Bigay ng Diyos yan. Di ba kahit pag hindi ibinigay sa'yo ng Diyos, wala talaga. Ibinigay yan. Yung talino na yan, binigay yan ng Diyos. Kaya kayong mga abogado, pasalamat kayo, binigyan kayo ng talino ng Diyos. Di ba? Gamitin nyo sa tama. Kasi minsan, daig nung walang talino, mga katulad namin. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero yung katulad ni Senator Robin na hindi abogado, daig kayo. Aanin nyo yung abogado, aanin nyo yung magaling. Duwag naman kayo. Di ba katulad ni Gadon? No. Tingnan nyo ginagawa. Yan ba? Kung hindi ka bias, tanungin nyo yung mga abogadong nagmumukha ng tanga si Gadon. Di ba? Sino pa ang mga abogado dyan? Mga wala ng kwenta. Bakit? Kinain ng pera. Kinain ng may mga abogado. Isipin mo, abogado ka. Anak mo, adik. Instead na yung kapangyarihan mo, ginamit mo para yung anak mo ay maturuan ng leksyon, ginamit mo yung kapangyarihan mo para yung anak mo makalusot. Ngayon, saan ka? Doon sa abogado? Na matalino? O nag-a-acting bobo? O yung hindi naman abogado, hindi katalinuhan? Pero may paninindigan. Saan ka? Di ba? Abogado, nagtatanim witness. Anong klase yun? Okay? So, hindi ko po sinisiraan ng mga abogado dahil talaga may mga magagaling na abogado. Tingnan nyo ang tindig ni Cayetano. Diba ang galing? Marcoleta. Yan ang matatapang. Anong nangyari? But anyway, wala na to. Wala ka ng lusot, Marcos. It's about time magpa-drug test ka na talaga. Babaon sa'yo to. Maniwala ka, Marcos. Hindi ka po pwedeng makakatakbo ng makakatakbo. Ibabalik ko sa'yo yung sinabi ni Senator Subiri. Kung wala namang kinakatakot, ba't takot kayo magpa-drug test? Gusto mo, Marcos, sabay tayo. Walang problema. Sabi ng mga bashers, sino ka, Kotsoli? Magagalit yung mga vlog. Sinabi ko lang yun kasi baka sabihin, puro kahamon, takot ka naman magpa-drug test. Sinasabi ko lang yun, pero hindi ko sinasabing kapantay ko yung presidente, okay? Oo. Hindi ka takot eh. Diba? Hindi naman tayo malinis. Ako, admittedly, naging alcoholic ako. Ang lakas kong manigarilyo. Before. Sobra. Siguro kung hindi ko nahinto yun, nahinto ko na yun.
Kung hindi ko nahinto yun, patay na ako ngayon. Pero hanggang doon lang. Alcohol lang, tsaka sigarilyo. Pero pagdating sa droga, negative tayo dyan. Bakit? Kasi yung droga, marami dyan ang gagahasa. Pumapatay. Yung iba nga, indirectly nga, pumapatay eh. Hindi nila alam. Bakit? Pinilit nila ng pinilit. Eto, may kwento ko sa inyo. May company, business meeting sa ibang bansa. Kumpanya ito, kumpanya. Kwento ko lang sa inyo. Totoong to real story to. Kumpanya business meeting sa ibang bansa. Amerika. Yung boss nila, addict. Pinatik yung mga tao niya. Addict din yung mga tao niya eh. Ang problema, yung isa doon, iba ang capacity doon sa boss. Yung capacity ng boss, mataas. Parang alcohol yan eh. Hindi mo pwedeng ipainom doon sa mga bagitong umiinom ng alak, yung kayang inumin ng mga alcoholic. Papatayin mo yun. Mas lalo yan sa droga. Indirectly, hindi mo pinatay. Pero pumapatay yan. Bakit? Ipinilit. Itinurok pa nga daw eh. Ayun ang kwento. Kwento sa akin nung kasi ka-office mate niya yun. Secretary po yung nagkwento sa akin. Secretary ng kumpanyang yun. Kaya, legit po itong kwento ko. Pinilit, tinurukan. Magkaiba sila ng capacity. Patay. Pati yung asawa eh. Gumamit eh. Mag-asawa. What do you expect? Diba? Kaya mag-iingat kayo sa pagpili ng asawa. Nako. Anyway. True story po yun. Yun po ang totoong nangyari doon. Sa hotel ginawa. Nakakaya. Sa LA yun. Sa LA nangyari.